Hey, what's up mga kaibigan, mga kateki, mga followers ko sa TikTok at followers ko sa Facebook at saka subscribers ko sa YouTube. For my today's video guys, actually matagal na tong video na to at dinadab ko na lang ngayon. Ito yung Redmi Note 10 Pro na papalit natin yung OLED process LCD para dito. So, ito yung processor papakita ko sa inyo. So, yan, kita nyo naman, tinatanggal ko na yung back glass. Pagdating sa pagtanggal niyan, very careful ako para hindi mabakbak yung paint. Kasi kadalasan niya nababakbak yung paint. Tinatanggal na natin yung screw para maiangat natin itong pinaka middle frame niya. Middle frame kasama dyan yung pinaka silver na kulay dyan sa gilid. Saka natin tatanggalin yung middle frame. Tanggalin natin yung SIM ejector syempre. And then guys, makikita nyo medyo naka fast forward to kasi medyo mahaba yung video na to. Tinatanggal ko na yung mga camera. Yung camera nito guys is importante kasi isa yun sa mga asset ng Redmi Note 10 Pro yung camera. Kaya iniiwasan ko talagang mahawakan yung lens. Tapos kinikip ko muna siya dito sa may plastic na to para hindi siya maalikabukan. Para safe na safe siya sa buong proseso. Also guys, tatanggalin na natin yung pinaka LCD niya na sira. So blackout tong LCD na to, hindi siya basag pero blackout siya, wala siyang display. So yan nga guys, connect ko to syempre bago natin bilan ng LCD and nakita naman natin na LCD talaga yung problema niya. So ngayon natanggal natin yung LCD, nakikita nyo at pinagkukumpara ko muna yung original saka yung mismong stock LCD saka yung binili natin original replacement. So, ito yung replacement na to guys is yung pinaka the best available sa market ngayon. Wala na sigurong mas maganda pa dito kundi ito lang talaga yung mabibili ng kahit saan kayong supplier pumunta. Ito ay AMOLED, supported nito ang 120Hz display. So, syempre bago natin i-fix yung bagong LCD, importante na check muna natin kung okay ba yung LCD. Working ba siya? Walang dead pixel. So, upon checking naman, wala naman siyang dead pixel. Napakaganda ng quality ng LCD. Same as original. Very bright siya. Crisp yung color. Very responsive din siya. Kaya, masasabi natin na yung puti niya guys is yan, puting-puti. Ibig sabihin, pwede na natin tong i-fix o ilagay na natin for permanent. Brightness niya guys is talagang identical sa original. One thing lang na napansin ko dito yung kanyang camera sa front cam. Medyo mas malaki siya ng konti kumpara sa original. Yun sa mismong stock LCD. So ngayon guys na na-confirm na natin na okay na, pwede na natin tong ikabit ngayon. So, importante sa pag-install ng mga AMOLED LCD, napakaselan po ng AMOLED LCD. Na huwag ninyong madaliin, linisin nyo yung frame ng cellphone. At hanggat maaari, walang matitira dyang lumang pandikit at kailangan lapat na lapat yung LCD. So, kita nyo naman, kinaskas ko na yan ng mga cutter. Nilinis ko pa yan ng alcohol para lamang malinis na malinis. So, kailangan din balatan yung bagong LCD para hindi siya bulky. And then ngayon naglalagay na ako ng T7000, kulay black yung glue na to. At specially made talaga to para sa mga LCD. Although ito ay multi-purpose din naman. So pag nailagay ko na yung pandikit, ngayon ilalapat na natin yung LCD. Ang isa sa challenge nito guys kung paano nyo ibabalik yung flex kasi medyo masikip yung flex niyan pagbago. Then binabalik ko na yung camera and then after that binabalik ko na lang yung middle frame. And then, eto na yon guys. Lalagyan na natin siya ng rubber band para i-hold niya yung LCD. So, mapapansin nyo guys, yung rubber band ko na pataas is isa lang, hindi ko siya dinoble para hindi masyadong matakas yung pressure. Dahil nga masela ng AMOLED, pag masyadong yung naidiin yan, pwede yung magka-defect. So, check ulit tayo, no? Kita nyo naman time to time nag-check ako. Kasi syempre minsan pag dikit mo, doon nagkakaroon ng problema. So kita nyo naman, okay pa rin siya. Okay na okay pa rin. So maghihintay lang tayo ng ilang saglit dyan. Pwede nyo nang tanggalin. So skip na lang natin yun. Makita nyo naman, binalik ko na yung mga screw ng likod. Binalik ko na rin itong back cover. So yung
Pre-install adhesive na lang yung linagay ko dyan. Hindi ko na dinagdagan para mas maganda yung lapat niya. Ngayon, last check-up na tayo bago i-release sa client. Kita nyo naman, okay na okay pa rin yung LCD. Wala siyang kung anumang dead pixels or line. Okay, so clear siya. Binigay din sa akin ng client yung passcode para mas matest natin maigi. At ma-check up natin yung LCD. Yan. So, yan. Mali pa yung passcode na nilalagay ko. Yun. So, yun. Nakapasok na tayo. Kita nyo naman, napakaganda ng kulay ng LCD. Talagang identical siya sa original. So, luckily yung kapatid ko merong Redmi Note 10 Pro na original pa talaga totally yung LCD, hindi pa napapalitan. Pinagkumpara ko siya, and to be honest guys, no, sa mga nagtatanong, kasi may mga nagtatanong sa akin kung ano raw ba yung quality ng LCD na to. To be honest guys, ayan, makikita nyo naman dito sa testing natin, meron siyang 120Hz at meron siyang 60Hz. So, check natin yung 120Hz. Although, hindi nyo ma-appreciate dito yan guys, yung 120Hz. Kasi, sa mga videos na nire-record natin, usually 60Hz lang naman yung pagre-record ng camera. So, kahit mag 120Hz tayo dito, hindi nyo masyadong ma-appreciate. Pero, in actual guys, is just working yung 120Hz niya. Present siya. So, yun, ramdam mo yung 120Hz. And kinumpara ko yan sa original LCD ng kapatid ko, 120Hz. Same na same lang guys. As in, same na same sila. So, hindi, kasi nung una kinumpare ko siya sa 12T ko. Ang 12T ko kasi is, malakas na device na yon, kaya ramdam mo yung 120Hz. Very smooth din talaga siya. So, yun. So, kung tatanong nyo kung gumagana yung 120Hz, supported ba niya? Yes guys, supported niya yung 120Hz display. At, yan. Also guys, gusto kong i-mention sa inyo na ang isa sa pagkakaiba na nakita ko is itong front camera. Hindi ko na masyadong na-focus sa video na to, pero kung inyong papansinin yung front cam, yung punch hole niya, medyo lumaki siya ng konti. Yan. Pag nasanay kayo sa Note 10 ninyo, tingnan nyo guys, sinetest natin yung camera and all goods naman lahat. Working siya. Pag nasanay kayo sa Note 10 ninyo, medyo mas maliit yung front cam niyan, yung punch hole. Sinliit nung sa Poco F3. Pero, ngayon, medyo lumaki siya ng konting-konti lang naman. Kagaya ng, kasi laki ng Xiaomi 12T. So, kung meron kayong mga kakilala may 12T, pwede nyo ipagkumpara. Ganun kalaki yung punch hole ng camera. So, overall, okay naman tong LCD nito. At talaga namang best available siya. At, affordable siya. Thanks for watching this video. God bless everyone. Don't forget to follow me and subscribe to my YouTube channel. God bless. Peace out.